So ngayon pong umaga mga kapatid, tayo ho ay magpapatuloy sa atin hong pag-aaral. Sa atin hong nasa gitnang bahagi na po tayo, chapter 3, verse 13 to 14. At yan po yung last part. Sa susunod na Sunday ay mag-start po tayo sa chapter 4. So ang pamagat ng ating aralin ngayon po umaga is about a godly wisdom. A godly wisdom. So pag sinabi po natin a godly wisdom, mayroon po palang hindi ho talaga godly wisdom. Tama? So mayroon tayong mga kaalaman, mayroong karunungan sa daigdig nito na hindi nagiging godly. So titingnan ho natin ngayon, mamaya, kung ano ba ang godly wisdom. Paano natin ma-determine na yung ating karunungan ay karunungan talaga na mula po sa Panginoon. Siguro, nais kong magsimula sa atin hong pag-aaral sa pagkakaroon ng tinatawag nating differentiation, yung pagkakaiba ng tinatawag nating knowledge at wisdom. Pag sinabi po nating knowledge, ito po ay pag-alam sa mga bagay na totoo, yung mga facts na tinatawag natin. At yan ho ay nagagawa ng marami pong mga tao. Mga informations na kailangan nating makita, skills na pwede nating ma-acquire. At yan po kadalasan ay natututunan yung tinatawag nating mga kaalaman. Okay? Yung tinatawag nating knowledge. Nakukuha mo yan sa eskwelahan, sa pag-aaral, pag-attend ng mga seminars, at iba't iba pa, pagbabasa ng mga aklat, pwede kang magkaroon ng knowledge. But ang tinatawag ho nating wisdom ay pagkaalam sa tinatawag ho nating pagja-judge kung ang isang bagay ba ay tama o mali. Okay, so judgment, paghusga, pagtingin kung ito ay tama o mali. So ang tawag po natin doon ay wisdom. At yun po yung mga bagay na ginawa kahit ni Haring Solomon, di ba? Yung knowledge ho yun, yung wisdom yung kay Haring Solomon, di ba? So, kanyang ginawa yung mga bagay na dapat ho ay kanyang gawin. Kadalasan, siguro para pa mas makita natin, pag sinabi po nating knowledge, ito ho ay nakakaalam nung ano. So, sumasagot doon sa tanong na what. Okay? Pero pag sinabi po nating wisdom, ito ho ay mga bagay na may kinalaman sa why, when, and how. Okay? So, sasagot doon sa tanong na bakit? Papaano? Yon. At yun po yon, no? Kung kailan natin dapat isagawa. So, yun po yung tinatawag nating wisdom. Sa mga Hudyo po, sila po ay mga tao na sobrang, ang tawag natin dito, sobrang, ang pagnanais sa tinatawag ho nating karunungan. Kaya mapapansin po nyo yun daw pong pagtuklas ng maraming mga Hudyo, di ba? Kung bakit ang mga Hudyo ay isa sa pinakamayamang bansa, pinakamatalinong mga tao, di ba? Pinakamahuhusay, pinakamagagaling, parang gano'n, nanggagaling po sa mga Jews, no? Sa mga Hudyo. Sapagkat sila po, kahit hunong araw pa, talagang sinisikap nila, grabe po yung kanilang pagtuklas sa tinatawag ho nating kakayanan ng kaalaman, pero higit ay sa karunungan, sapagkat una sa lahat, naniniwala tayo na ang karunungan ay nagmumula kay Lord. Tama? So ang sabi ho ng Biblia, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So yung pagpapasimula ng karunungan ay nagsisimula sa panahon na ikaw ay nagkakaroon ng personal na takot sa Diyos. At yan ho ay naranasan ng bansang Israel, not necessarily silang lahat, pero dominantly, sila po ay mga tao na nagkaroon ng personal na relasyon kay Lord. At hanggang ngayon, ganyan po ang kanilang buhay. So, sa atin pong proposition, sabi natin dito, ang makadiyos na karunungan ay hindi napapatunayan ng mga bagay na ating nalalaman lamang. So, yung sinasabi natin kanina, nalalaman, kundi sa kung papaano tayo namumuhay. Okay? So, yun po. Kaya mayroon pong difference yung tinatawag ho nating knowledge sa wisdom. So, yung makadiyos na karunungan po ay hindi lamang napapatunayan sa mga bagay na alam mo, kundi ito ay napapatunayan sa pagitan ng kung papaano tayo nabubuhay. Kaya pwede mong i-determine yung isang tao, pwede mong tingnan yung isang tao, itong tao bang ito ay nabubuhay na may karunungan talagang mula kay Lord o marunong lang o matalino lang. Kasi pwede kang matalino, pero pwedeng hindi ka marunong. Tama? Kasi nga yung sinasabi natin, ulitin ko lang, pag yung knowledge ay yung pagtingin lang sa kung ano.
Pero yung kung papaano mo gagawin, di ba? Kailan mo gagawin? Bakit mo gagawin? Yun po yung dapat mong sagutin. Kaya iba ho yun. Ibang klase ho yun. At yun po yung tinatawag nating wisdom. So yan ho ay napapatunayan sa pagitan ng ating pamumuhay. Kaya kung anong klaseng buhay tayo ngayon, meron, ay doon ho natin nakikita at napapatunayan kung tayo ho ay talagang may wisdom from the Lord or sadyang matalino ka lang. Di ba may mga taong ganon? Sasabihin natin doon sa nag-aaral, masama ang buhay, no? Pangit yung kanyang buhay, sasabihin natin, nag-aaral pa naman. Talino pa naman. Pero yung buhay ay hindi umaakma doon sa kanyang katalinuhan. At yun po ang medyo masaklap na bahagi. Okay, sa unang bahagi ng ating pag-aaral, pag-uusapan po natin, godly wisdom is revealed through a humble living. So ang tinatawag ho nating karunungang mula po sa Lord ay naipapakita, nare-reveal, sa magitan po ng isang mapagpakumbabang buhay. No? Isang buhay na puno ng tinatawag nating kababaan. Kababaan. Okay? It is seen, not merely spoken. So hindi lang ho yung parang sinasabi mo, marunong tayo. Kundi ito ho ay nakikita. Katulad ng ating nabanggit doon sa ating proposition. So tingnan natin yung verse 13. Okay? Medyo mahaba po itong ating discussion, bagamat maikli yung mga talata natin. Ano? Sabi po ng verse natin, sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita ninyo ito sa wastong pamumuhay bunga ng kapakumbabaan at karunungan. So nagtatanong ho si Santiago, sabi niya, sino ba ang marunong? Sino talaga ang may wisdom? Okay? At mayroong unawa. So sabi niya, ipakita ninyo ito sa wastong pamumuhay. So dito ho ay china-challenge muli ni Santiago yung kanyang mga mambabasa, yung mga taong kanyang kausap dito, na patunayan nila sa kanilang wastong pamumuhay kung yung kanilang katalinuhan, yung kanilang kaalaman na mayroon sila. So meaning, muli ang point na binabanggit dito, yung pag-a-apply. Application ang sinasabi po dito ni Santiago, no? Na kailangang i-apply. Wastong pamumuhay. Ibig sabihin talagang mayroong tama. Kaya babalik tayo doon sa binabanggit natin kanina. Tama ba talaga? Bakit mo ginagawa yung isang bagay? Yan ba yung aplikasyon yan? Yan ba ang ibig sabihin yan? Yan. Ilalapat natin sa ating mga buhay. At ang sabi diyan, sa wastong pamumuhay, bunga ng kapakumbabaan at ng karunungan. Kaya sinasabi ho natin na wisdom is not merely intellectual, it is also behavioral. So, hindi lang ho sa isipan, dapat nakikita natin, alam natin, kundi ito ho ay sa magitan po ng ating behavior, ng ating character, ng ating pamumuhay, katulad po ng ating binanggit. Kaya si Pablo po ay nagbanggit ng ilang mga bagay na may kinalaman po dito. No? Sabi po ni Pablo, sa aklat ng Ephesians 5, babalikan lang ho natin dito, sabi dito, kaya't ingatan ninyo kung papaano kayo namumuhay, mamuhay kayo tulad ng matatalino at di tulad ng mangmang. Okay? So the same ho yung sinasabi dito ni Pablo to sa sinabi ni Timothy. So sabi yan, ingatan ninyo kung papaano kayo, how, no? Kayo mamuhay. Papaano kayo namumuhay. Okay? At mamuhay kayo tulad ng mga matatalino at hindi tulad ng mga mangmang. Kaya ho talagang mayroon hong difference yung isang matalino at mangmang. Magkaiba talaga. Kaya magkaiba talaga yung buhay ng Kristiyano sa hindi Kristiyano. Ibang-iba po talaga yan. Kaya lagi nating binabanggit yan, ano ba yung mga changes na nangyari na sa buhay mo mula nung ikaw ay nanampalataya. So mahalagang kailangan po nating sagutin yan at dapat nating maipakita yan. Sapagkat ang sabi po ni Pablo, bakit ba natin kailangan hong ipamuhay ang katotohanan ng Lord? Bakit ba tayo dapat mabuhay ng tama? Sapagkat ang sabi ho ni Pablo, sapagkat masama na ang takbo ng daigdig. Kayo po ba'y naniniwalang ang daigdig ay talagang sumasama ng sumasama? Tama? Grabe po ngayon ang kasamaan ng mundo. O kahapon po, mayroong balita na naman, mga isang estudyante, sinaksak, patay.
14 years old, I think. Yung grade 9 ba yon? Yung sumaksak. Saan yung kaklase? At maulit-ulit po yan. Mapapansin po nyo, mula nung nagsimula yung parang balita regarding that, parang nagkasunod-sunod naman. Ang dami ng mga eskwelahang ang babata pa. Kaya tama ho si Pablo sa aklat ng Timothy na binabanggit na sa huling araw, magiging masama ang buhay ng mga tao. Diba? Hindi na maibigin sa kapwa. Okay? Hindi natin mabalikan yung talatang yun. Pero ang sinasabi po ng talata, ng mga talataan, ang mundo ho ay pasama ng pasama. Ang mundo ho ay hindi bumubuti. Okay? Ang bumubuti lang ho talaga ay yung mga believers. Amen? Ang bumubuti lang ng buhay ay yung mga Kristiyano. Yun lang talaga. Kaya talagang ang pag-asa ng mundo, una sa Lord, tayong mga believers. Kaya ang challenge dito ni Pablo, dapat ang mga Kristiyano nagpapakabuti talaga. Tama, nagpapakatino ang mga believers, ang mga Kristiyano. Dapat mamuhay tayo sa gitna ng magulong mundo, sa gitna ng pangit na daigdig at pasama ng pasamang daigdig. Dapat bumubuti naman po yung buhay natin. Okay? Kaya hindi natin dapat parang ikinukumpare, pwede na ngayon yan. Di ba? May mga bagay na gano'n. Uso na eh. Makiuso ka na lang. Uso na yung ganyang buhay. Okay? Pwede naman yan. Accepted naman yan ng sosyedad. Inapprove nga yan ng pamahalaan. Pwede na yan. Pero hindi po. Babalik ka pa rin sa sinasabi ng Biblia. So sabi niya, samantalahin ninyo yung pagkakataon. Kasi, bakit natin dapat sinasamantala ang pagkakataon, mga kapatid? Una, sabi nga natin, ang mundo pasama. At yung mga tao, mahirap akayin yan. Pahirap ng pahirap yung parang winning. Magwi-win na naman tayo sa susunod na mga buwan, no? Okay? Mag-aakay na naman tayo, mag-i-invite na naman tayo. Alam niyo bang pahirap ng pahirap pag pag-i-invite? Pahirap ng pahirap ang pag-challenge sa mga tao at pag-win sa mga tao. Marami na po talagang mga taong parang ayaw sa Diyos. Di ba? So samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon. Sinasamantala natin. Pangalawa, tayo ho tumatanda. Hindi habang panahon buhay ka. Sabihin mo sa katabi mo. Hindi habang panahon buhay ka. Sa iyong pagkakataon, hindi sinasayang. Amen? Ang pagkakataon, lumilipas. Lilipas ang lakas mo. Lilipas ang husay mo. Lilipas yung di ba, dadating panahon, wala ka ng malabo na paningin mo. Malabo na rin ang tenga mo. Di ba? Mahina na tuhod mo. Saan ka pa? Paano? Gustuhin mo man ang isang bagay na gagawin mo kung ikay wala ng kakayanan. Diba? Kaya yung pagkakataon po, sinasamantala. Amen? At sabi po dyan, huwag kayong maging hangal. Matindi po itong yung salitang ito, hangal. Diba? Walang alam. Parang ganon. Huwag kayong maging hangal, unawain ninyo. Alin daw po ang unawain natin? Ang kalooban ng Lord. Kaya lagi kang tatakbo doon yun nga yung sinasabi dating how, when, where, why. Diba? Yun ang wisdom eh. So bakit natin gagawin? Kasi yan yung kalooban ng Lord eh. Bakit ka susunod? Yan yun eh. Kailan ka susunod? Dapat ngayon na. Parang gano'n, no? Sinasabi natin. Kasi sinasamantala natin yung panahon at pagkakataon. So unawain natin kung ano ang kalooban ng Panginoon. Okay? Mahalaga po yan. Kaya, kung talaga yun nga matalino tayo, mayroon tayong kakayanang mag-isip ng tama, dapat po natin yan ang isagawa, no? So, lagi nating babalikan, gusto ba ng Lord ito? Ito bang talagang nais ng Panginoon? Pangalawa pong bagay, under nung number 1 natin, it is marked by humility. Yung wisdom ay mayroong marka, may tatak ng pagiging humble. So pagka ikaw ay isang taong marunong, hindi ka mayabang. Okay? Pag marunong ka, hindi ka mapagmalaki. Dapat humble ka. Isa po yan sa tatak ng wisdom, ng may wisdom from the Lord. Mayroon pong humility. Sa Greek po, ang humility o yung meekness na sinasabi natin ay isang kahinaan. Sa mga Griego, pagka ikaw ay humble, mahina ka. Yung ayaw mong pumatol.
Ayaw mong gumanti. Sabi niya, mahina ka. Sa mga Greek ho, ganun yung kanilang pagtingin. Subalit, kay Lord, kay Jesus, ang kababaan ay kalakasan. Okay? So pagka ikaw ay mahinahon, kapag ikaw ay humble, malakas kang tao. Yun. Kaya sabi po nung isang talata natin, sabi ni Lord, mapapalad o mapalad ang mga mapagpakumbaba. Diba? Sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Nung pong binalikan ko itong talatang ito, mapalad ang mapagpakumbaba. So sabi natin kanina, babalikan natin yung binanggit natin kanina, sa mga Greek, pagka ikaw ay mapagpakumbaba, lagi kang talo. Halimbawa, parang pinagbigyan mo na. Pinagbigyan mo na lang dahil pwede naman eh. Mayroon pong mga bagay na parang kailangan mong mag-give in o mag-give up sa isang sitwasyon na hindi ka naman makikipag-compromise. Meaning, no? Hindi ka naman parang nakipag-kompromiso ka ba? Basta hindi nakikipag-compromise, okay lang ho yung parang matalo ka o sa mga competition or what. Yung salitaan, mga katwiranan, pwede po yun. As long as na ipinapakita natin yung tinatawag nating kababaang loob. So sabi diyan, hindi talo eh. Bakit hindi talo yung mga nagpapakumbaba? Ang sabi diyan, tatamuhin nila. Doon sa ibang translation, mamanahin nila ang ipinangako ng Panginoon. Diba? Pwedeng sa mundo, talo ka. Natalo ka sa hatian. Natalo ka sa manahan. Pero kay Lord, yung pagbibigay mo, para lang maging panatag ang lahat ng mga kasama mo, panalo ka pa rin. Kasi mayroong kang aanihin sa kabilang buhay na hindi mo marahil aanihin dito. Amen? Kaya panalo ka pa rin. Walang pagkatalo sa mga humble na mga tao. Amen? Panalo. Actually, panalo. Kasi magiging baliktad yan pagka ikaw ay mapagmataas. Hindi mo mamanahin yung ano. Wala kang tatamuhing mana sa mga bagay na ipinangako ng Lord. Wala. Pero kung tayo ay magiging humble, kasama yan, sinasabi ng Bible, na tayo ho ay magmamana ng mga bagay na ipinangako ng Panginoon. Kaya, yun po. Kaya sabi natin dito, ang kababaan o kahinahunan ay kalakasang bunga ng pagtitiwala sa magagawa ng Panginoon. Kasi parang hindi mo na parang mahagilap no? Sabi niya, ano bang pakinabang ko dito? Parang talo ka nga eh. Pero pag-iisipin mo, yung palang kababaang loob ay talagang sadyang kalakasan. Kasi hindi ho yan nagagawa ng maraming tao. Pagka ikaw ay parang, alam mo yon, ikaw ay pinagalitan, ang tendency magagalit ka rin. Di ba? Yun ang parang usual na nangyayari. Pero yung pong kababaan daw po ay kalakasang sa Diyos nagmumula. So, ibig sabihin talaga magiging humble ka lang kung magdedepende ka sa magagawa ng Panginoon. Yun po yun. Kaya si Pablo po sa kanyang mga pagsulat at kanyang pagmiministeryo, sabi po dito sa Aklat ng Mga Gawa, pagdating nila sa kanyang, ay kanyang sinabi, naalalaman ninyo kung paano kung ginugol ang buong panahong ipinamalagi ko sa inyo. So ito bahagi ng kanyang salaysay. Mula noong unang araw na ako ay tumuntong sa Asia. Buong pagpapakumbaba, sabi po ni Pablo, akong naglingkod sa Panginoon at lumuluhang nagtitiis ng maraming pagsubok dahil sa mga pagtatangka ng mga Hudyo. So, si Pablo po dumaan sa napakaraming mga pagsubok ng buhay. Hindi lang trials, no? Talagang mga persecutions ang dinaanan po niya. So, matindi. Pero sabi ni Pablo, nang ako'y dumating sa inyo, nanatili akong nagpapakumbaba. No? At yun yung kanyang banggit. Sabi po doon sa verse 20, hindi ako nanginig, magsabi yan, sa inyo ng anumang ikabubuti ninyo sa aking pagtuturo at pangangaral sa inyo, maging sa hayagan man sa bahay-bahay. So sa panahon si Pablo po ay nagtuturo, bukod sa siya ay nagtitiis ng persecution, doon sa mga panahon na yon, tiniis niya yung hirap ng buhay, struggles, kahit yung kahirapan ng financial na pangangailangan, tiniis po niya yon. Naghanap buhay si Pablo. Nung hindi kayang suportahan, kaysa naman kaysa naman parang obligahin niya ang kapatiran na suportahan siya. Nung hindi kaya ng kapatiran suportahan, nagtrabaho din po siya. So marami siyang mga struggles at marami po siyang mga tiniis.
Pero sa panahon ng kanyang pangangaral, sabi diyan, hindi ako nangimi na magsalita sa inyo. Sabihin, mayroon hong tapang si Pablo na magsalita at hindi siya, ano yung the word, nangimi. Parang nagdalawang isip. Nasabihin yung isang bagay na iniisip niyang tama at pwedeng maging pakinabang sa kapatiran. No? Na kahit na parang siguro ang balik ba't ba ganyan si pastor magsalita? Hindi siya nangimi, hindi siya nagdalawang isip, naggabihin at sabihin yung mga bagay na sapagkat ang sabi ni Pablo, yan ay para sa kabutihan nyo. Siguro sa ngayon, parang habang nakikinig kayo, hindi kayo nagagandahan. Pero bandang huli, pagka kayo dumating sa ganyang klase ng situation, ma-appreciate nyo yung sinasabi ko. Yun yung sinasabi ni Pablo dito. Kaya sabi niya, hindi ako nangiming magsalita sa inyo. Okay? Pero sabi ho doon sa gitang bahagi, siya ay namuhay ng may tinatawag nating kababaang loob. Hindi siya naging mayabang. Siya po ay nanatiling humble sa panahon ng kanyang mga pagmiministeryo. Dagdag po dyan, sinabi po ni Pablo sa Aklat ng Pilipos, sabi po niya dito, huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Okay? Yung makilala ka, ma-appreciate ka, maging bida ka, sabi yan, bagkos ay magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa sa iba. Okay? So kadalasan po, pagka tayo ay nagkakaroon ng ikino-compare natin yung ating sarili sa iba. Ang gusto natin, parang angat tayo sa kanila. No? So napakalabo na pala talaga. Okay. Okay. Nababasa po sa likod? Hindi na. Okay. So gamit na lang po kayo ng inyong yung Bible. Kaya kailangan, may Bible din kayo, no? Yung gadgets ho ninyo, kung hindi nyo nababasa dito, papapalitan na natin yung ating projector. Okay? So, sobrang labo. Baka naman nalalabuan kayo sa sinasabi ko. Malabo na dito, malabo pa yung sinasabi ko. Okay. Hindi na baling medyo malabo dito, no? Basta yung sinasabi ko malinaw naman. Okay, good. Okay. So, sabi niya po dyan, huwag kayong gagawa ng anuman dahil sa, hangad nyo lamang na matanyag, bagkos ay magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa sa iba. Okay, mamaya po, mas ipapaliwanag natin itong part na ito. So, yun po. Kaya si Pablo, upang hindi siya magyabang, ang kailangan ho niya ay ang pagkumparahan ng kanyang sariling buhay ay si Lord. So, usually pagka tayo ay ikinumpare natin yung sarili natin sa iba, pwede kang magyabang. Tama. Pero pagka ikinumpara natin yung sarili natin kay Lord, may yabang pa ba? Palagi ko'y wala. Kaya yung comparison dapat kay Lord. Pagka mag-compare ka ng sarili mo, huwag sa iba, huwag sa katabi mo. Kasi sigurado, yayabangan mo lang Kaya sabi, ay, mas mahusay ako kaysa dyan. Yun lang. Ikumpara natin yung sarili natin kay Lord. At yun ang tama. Kasi ginagaya natin na si Lord. Tama? So hanggat hindi natin natutularan si Jesus, dapat yung ating pagnanais na tularan siya ay nangyayari. So yun po yun. Okay, so punta po tayo sa susunod na bahagi. Sa second point natin. Godly wisdom does not produce selfishness and disorders. So, titingnan po natin yung sinasabi natin kanina, yung pagiging selfish, yung pagiging makasarili. Mahalaga yan. It is, number one, it is not characterized by jealousy. So, pag sinabi po natin ikaw ay isang taong marunong, okay? Ibig sabihin, hindi ka inggitero at inggitera. Hindi ka siloso at silosa. Okay? So, yun po yun. O, tingnan natin yung ating talata. Verse 14. Sabi po dito, ngunit kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit, makasariling hangarin, huwag ninyo iyang ipagmamalaki at huwag ninyong pabubulaanan ang katotohanan. So, mamaya po, tingnan natin yung sumunod na bahagi. No? So, sabi diyan, ngunit kung daw po ang naghahari sa ating puso ay inggit. Okay? At pagiging makasarili, huwag daw natin yung ipagmamalaki sapagkat, yun nga, hindi yan ang tama. Huwag nating pabubulaanan yung totoo.
So, ibig sabihin, pagka ikaw ay inggitero, naiinggit ka, nagiging makasarili ka, nabubuhay ka sa kawalan ng katotohanan. Hindi yan ang totoo. Okay? O tingnan niyo yung verse 15. Sabi yung verse 15, hindi galing sa Diyos ang ganyang karunungan. O kundi mula sa dyablo, makasanlibutan at makalaman. So alam niyo po yung, di ba meron tayong pag-aaral regarding doon sa isang bahagi na binanggit natin doon na yung faith natin kay, di ba may tamang pananampalataya, pero mayroon tinatawag tayong demonic faith. Di ba? So pagka ikaw ay mayroong demonic faith, ganyan din ang mangyayari. Parang kasama dyan, no? Ikaw din ay magkakaroon ng kaalaman, magkakaroon ng knowledge, pero hindi galing talaga kay Lord. Kundi ang sabi niya ni makasanlibutan, kung ikaw ay nabubuhay sa pagiging mainggitin. Okay? At ikaw ay nagiging makasarili, hindi tama ang karunungang mayroon ka. Sabihin, hindi tama ang buhay na mayroon ka. Kasi sabi natin kanina, yung karunungan ay nagre-reflect sa pamumuhay. So, yun na po yung binabanggit dito ni Santiago. Ito ay aplikasyon doon sa mga bagay na sinasabi natin kanina. Na kung ikaw ay may karunungan, dapat nabubuhay ka ng tama. So yan daw pong klase ng pamumuhay na punong-puno ng inggit at ng pagiging makasarili ay hindi na po mula sa Panginoon. Yan. So nagiging makikita natin dyan, parang nagpo-progress, no? Yung kahit yung pagsiselos, pagkaingit, yan po pala ay parang tumataas din, na naiiba. Kaya ang sabi natin dito, ang pagkaingit po ay kadalasang nakafocus sa mga bagay na wala ka. Sa mga bagay na wala sa'yo, bakit ka ba naiinggit sa iba? Kasi wala ka nun eh. Di ba? Naiinggit ka minsan doon sa mga ang ganda ng pilik mata. Tama? So, nung nainggit ka sa magandang pilik mata, bumili ka ng isang pilik matang parang kamukha nung kanya. O, di ba? O, sa mga kababaihan, maraming mga magagandang pilik mata ngayong umaga. Yeah, napapaganda na yung pilik mata ngayon eh, di ba? O magandang kilay, o paahi tayo ng kilay. O, parang ayaw mo na ng natural. Di ba may mga kilay na may isang pilipit? Inuunat na po yan ngayon. Lahat na uunat. Unat na buhok. Di ba? Pagka ayaw mo ng kulot. Ano ba yung mga inuunat-unat na mukha? O, di ba? Mga unat na mga kuko. Marami na yun eh. Hanggang sa umuunat ka na. Kaya hindi ka tumigil ng kauunat. Mauunat ka, mauunat ka na. Di ba? Yun po yun eh. Marami pong mga taong ganyan. Ngayon, ang buhay napakagastos na. Nung araw, mga kagandahan, nung araw, simple lang ang mga dalaga nung araw eh. Pulbo lang, okay na, di ba? Yung nga, ginagawang lipstick nung araw eh. Oh. Yung atsuete? Oh, yun lang. Yung iba nga, may nakikita pa yung gumamela, dinidikdik, tapos, pwede na eh, nung araw. Ngayon, pagtatawanan ka ng mga bata ngayon. Yan, magastos na ho ang buhay ngayon eh. Alam niyo ho kung bakit nagiging magastos? Punong-puno na ho ng inggit ang maraming tao ngayon eh. Hindi ko sinasabing yung mga nakakolorete dito, inggitero, tinggitera, hindi ko sinasabi yon. Dahil iba ho yung, laman ng puso yun eh. Ngayon kung sa iyo naman tingin kaya mo naman, hindi ka naman naiinggit, pero kaya mo naman bumili. Diba? Okay lang yun. Yeah. Gusto mong magpalit ng ilong, so palit ka lang ng ilong. Okay lang. Yeah. Ganun po yun eh. Okay? So, kadalasan po, sabi natin, comparing rather than celebrating. Yung mga, ikinukumpara mo sa sarili mo, ikinukumpara mo yung buhay mo sa iba, kaysa sa i-celebrate mo yung buhay nila. Parang natutuwa ka, ang ganda naman, may maganda akong kapatid. Pagka ikukumpara mo yung sarili mo sa kapatid mo, parang mas maganda siya kaysa sa'yo, naiinggit ka. Di ba? Ganon. Pero hindi ka ba nagiging masaya na maganda yung kapatid mo? Hindi ka ba masayang yung kapatid mo umunlad kaysa sa'yo? At least nabawasan ng mahirap sa pamilya mo. Di ba? Kalip na mainggit ka. Ba't mainggit ka? Okay?
Eh di utangan mo na lang. Eh, di. Yun po no? So yung hindi po kailangan at hindi po tama ang tinatawag nating pagkainggit. So, mahirap po ang mainggit mga kapatid, no? Kasi pagka ikaw ay inggitero at inggitera na, ano yung mga implikasyon niyan? Hindi ka na makakatulog. Sa inggit, may mga taong gano'n. Dahil sa inggit, hindi na nakakatulog. Kasi hindi siya hindi niya magaya yung iba eh. Nagkakaroon ka ng anxiety, nagkakaroon ka ng depression. Di ba? Pwedeng masira yung sarili mong buhay, sarili mong diskarte, nawawala ka na sa hulog, ika nga. Hindi ka na makapagtrabaho ng maayos dahil sa inggit. Pwedeng may mga taong ganyan, no? Hindi ka na makatulog, so hindi ka na nagiging productive. Imbis na maging productive ang buhay mo, wala na. Nakadepende ka na po doon sa buhay ng iba. At nauuwi na po yan, ang bandang huli, pag hindi mo na siya kayang gayahin, sisiraan mo na lang. Oh, pangit naman yan eh. Fake naman yung ganyan. Fake naman yung beauty niyan eh. Di ba? Ang ganoon. Sisiraan mo na lang yung buhay ng iba. At sa huli, masisira din ang buhay mo. Alam niyo po bang pagka kayo ay nanira ng buhay ng ibang tao, kayo ang unang nasisira? Alam niyo ba yon? Subukan niyong kumuha ng putik at ibato sa kapwa niyo yung putik. Sino ang unang naputikan? Yung may hawak ng putik. Tama po? Tama ba yon? Kaya pag siniraan mo yung buhay ng ibang tao, ikaw ang unang nasisira. Hindi sila. Okay? So yung pagiging inggitero at inggitera ay hindi po tama. Sabihin mo sa katabi mo, hindi tama ang pagiging mainggitin. It is not driven by selfish ambition. So sabi ng ating huli kanina, bukod sa pagiging inggitero at inggitera, ay yung pagiging makasarili. Okay? So sabi po nung talata natin, sapagkat saan man naghahari ang inggit, makasariling hangarin ay maghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng mga masamang uri ng mga gawa. Kaya ibig sabihin talagang pagka ikaw ay nabuhay sa pagkainggit at sa pagiging makasarili, sabi diyan maghahari ang kaguluhan. So yung ending nun, pagka mayroong selfish na tao, siyempre, yan, sabi natin kanina, sisiraan mo na lang yung buhay ng iba. So anong magiging ending nung sitwasyon? Magiging magulo. Yung relasyon nyo masisira. At nadadagdagan po yan ng iba't ibang mga klase ng kasalanan. Kasi ang kasalanan po, nanganganak. Ang tawag natin yan, komplikasyon. Diba? May mga taong namatay, hindi dahil doon sa sakit. Namatay dahil komplikasyon. May diabetes ka, namatay ka sa sakit sa puso o kaya sa high blood. Pero komplikasyon lang yun ng iyong pagiging diabetic. So yun po yun. Kaya ganun din po ang kasalanan. Ang kasalanan ay pwedeng manganak ng ibang mga kasalanan. Kaya sabi diyan, lahat ng uri ng masamang gawa. Yan. Kaya, yun po, sabi po doon sa isang nabasa ko, yun pong pagiging selfish, ay nangangahulugan daw po na hindi ka willing na talagang mag-submit. To the point na kailangan kang makipag-argue at ipilit mo yung buhay mo hanggang sa masira ang relasyon nyo. Yan. So, nangyayari po yan minsan sa mga, alam natin, no? Sa atin po, sa politika ngayon. Grabe ngayon ang siraan. Di ba? Para lang mawin niya yung mga tao, gagawa siya ng kwento, mga ganon. O kaya kung totoo man yun, pero talagang sisiraan niya. In public, sinasabi niyang ikaw ay ganito, siya ay ganito, ganito kalaki yung yaman niya, mga ganyan, ganyan. So maraming mga taong ganyan. Parang iniisip ko nga, sabi ko, sino pa ba ang matitinong politiko? May matitino pa ba? Di ba may mga survey, kung boboto ka ngayon, sino ang iboboto mo? Pero ang tanong, matino ba ang iboboto mo? So, yun po, no? So, ang dami na po ngayon ng mga taong grabe, masyadong makasarili. Kaya yung pamumulitika, pagiging makasarili yan eh. Kasi hindi lang naman yung parang sasabihin mo, ako ganito, ito ang kaya ko. Hindi naman sinasabing gano'n eh. Sabihin mo, hindi, huwag mo iboto yan kasi ganyan yan. Sisiraan mo iba. Ay, ang ihirap po. Talagang grabe na po ang buhay ng tao ngayon.
So marami na po ngayon ang mga taong ayaw malamang ano. Sa mga magkakapatid, sa pamilya minsan, no? Magkakapitbahay, yan. Minsan talagang ayaw nating malamangan. Okay? Yan ho, nangyayari kahit doon sa tinatawag nating manahan. Sino po yung mga may mamanahin sa pamilya? Lupa. Marami yan, no? Alam niyo, minsan sa manahan, nangyayari po yan. Yung pagiging selfish. Minsan may mga lote na tagilid, mabato. O kaya hindi naman lahat ay nasa harap. Mayroon talagang pwedeng ilagay sa likod. Yung iba, ayaw ko sa likod. O lahat ay gusto sa harap. Di ba? Gusto lahat ay sa harap. Ayaw sa likod. Anong gagawin ni nanay at ni tatay? So sabihin ni nanay at ni tatay, bunutan na lang tayo mga anak. Palabunutan na lang. Sabi ng iba, ayaw ko. Yan. Mga ganun po. Nangyayari ho yan. At ayaw natin minsan parang malamangan. Kaya sabi natin dito, so sabi po dito, ang taong makasarili ay humihiwalay sa karamihan at salungat sa lahat ng tamang isipan. So yung pong mga selfish na mga tao, usually yun niya, tinitingnan lang sarili niya. Kaya ihihiwalay niya yung sarili niyang buhay sa iba. Ayaw kong makisama sa iyo. Yan. So, solo. Yan. At laging salungat sa isip ng iba. Para sinasabi niya, ako ang magaling, ako ang tama, ako ang pakinggan niyo. Ayaw niya makinig. So, ganyan po yung mga selfish. Kaya sabi natin sa ating pag-aaral, mas mabuti, okay? Balik tayo, anak. Balik. Mas mabuti ang malaman kaysa tayo ang manlamang. Tanggap po ba natin yan? Okay lang sa ating lahat na malamangan? Huwag lang tayo ang manlalamang? Parang ayaw nyo Okay? So yun po, no? Kailangan. Okay lang na malamangan tayo, mga kapatid. Okay lang yun. Kasi yung mga bagay na minsan parang binigay mo, ibabalik din naman ng Lord yan sa iyo. Minsan nga, mas malaki pa yung ibinigay ni Lord kaysa dun sa bagay na na-acquire mo mula sa mga magulang mo minsan. Di ba? Pag pinagpala ka ng Lord, grabe. Amen? Kaya, yun po, mas mainam na yung tayo ho ay nalalamangan kaysa naman tayo ang maging manlalamang. Lalo na po tayo bilang mga Kristiyano. Kaya doon sa huling bahagi ng second part ng ating lesson ngayong umaga, sabi po natin dito, it does not lead to disorder. Kasi sabi po nung huling bahagi ng verse natin, at ulitin lang ho natin to, nabasa na natin to kanina. Sabi diyan, maghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng mga masasamang gawa. So katulad ng ating binanggit, at parang ulitin ko na lang, na talagang yung kasalanan ho ay nanganganak. So nagsimula lang sa inggit, nagsimula lang sa parang ang feel mo, ikaw yung tama, at maya-maya ho ay sisira na po yan ang buhay. Yung conflict between sa ating mga kapamilya, conflict between sa ating mga kapatiran sa simbahan, no? Konting bagay lang, hindi tayo nag-give way, at maging sa komunidad na ating pong kinaroroonan. Ang hirap po, alam niyo po bang mas mahirap ang mahirap ang may kaaway? Alam niyo ba 'yon? Na pagka ikaw ay may kaaway, pinaliliit mo yung mundo mo. Di ba? Kasi pagka may kaaway ka, ang laging nangyayari, pag naandyan siya, lalayo ka sa kanya. Pag makakasalubong ka, niya, iiwas ka. Di ba? Ganun eh. Lumiliit ang daigdig habang dumadami kang mga kakonflikt. Samantalang kung friends mo ang lahat, kaibigan mo ang lahat, kahit saan ka magpunta, okay lang. Panatag ang buhay mo. Tama po? Pero kung marami kang mga kasiraan ng loob, hindi ho tama yan. Hindi po okay yan. Kaya sabi yan, maghahari din doon ang kaguluhan at ang lahat ng uri ng mga kasamaan. Kaya yun po, paalala po yan sa atin mga kapatid, na tayo ho ay mabuhay ng mayroon pong kapakambubaan. At sa huling bahagi ng ating pag-aaral, pangatlong bahagi ng ating aralin, godly wisdom produces Christ-like character. So pagka ikaw po ay may karunungang mula po kay Lord, ikaw ay magkakaroon ng pag-uugali na katulad po ng Panginoong
Hesus Kristo. Ano po ba yung mga binanggit ni Santiago dito na mga pag-uugali na dapat ay mayroon po tayo? Sabi po dito ng talata, una, it is pure, no? Yung Christ-like character, una po yung purity na tinatawag natin. Purity, isang kalinisan o kabanalan. Sabi po ng verse 17a, ngunit ang may karunungan mula sa Diyos, una sa lahat, okay, number 1, sabi niyan, ay malinis ang pamumuhay. Yan. So, ang isa sa marka ng karunungan ni Lord, ang karunungan ng Lord ay nagpuproduce, lumilikha sa buhay ng tao, lalo na sa ating mga Kristiyano, ng isang buhay na malinis. So, yung salitang malinis ay banal. So, nagiging banal ang buhay mo, nagiging malinis ang buhay mo, malinis ang isipan mo, malinis ang intention mo. So, hindi ho malisyoso, okay? Kundi malinis ang atin pong pamumuhay. So, mahalaga po yan sa ating buhay, sa ating pakikipagkapwa, mga kapatid, no? Yung kalinisan. Sapagkat sabi natin kanina, ang mundo ay patungo na po sa pagkabulok. Ang mundo ho ay patungo na po sa tinatawag nating pagkasira. Ang buhay ng mundo po ngayon ay talagang maling-mali na, no? So, marami po ang kasalanan na hindi lang ho nangyayari sa isang bahagi ng mundo, kundi yan po ay laganap na sa buhay ng maraming mga tao sa kabuuan ng daigdig. Kaya sabi po ng aklat ng Mateo, hindi po natin isulat dyan, chapter 24, na talagang ang daigdig ho ay pasama ng pasama. Kaya sabi po ni Santiago, o ni Juan, sabi po dyan, kaya't ang sino mang may pag-asa sa kanya ay nagpapakalinis tulad ni Kristo na siya'y malinis. Yan. So, sino man daw pong may pag-asa mula kay Lord ay nagpapakalinis. The word nagpapakalinis, ibig sabihin mag-e-effort ka. Di ba? Hindi si Lord ang naglilinis ng buhay mo eh. Kasama tayo. Kaya ang term na ginamit dyan ay nagpapakalinis. Meaning, ikaw yung gagawa. Ikaw yung magsisikap. Yun sinasabi dyan. Sikapin mong maging malinis ka. Mabuhay ka ng banal. Sikapin mo kasi mahirap. Ang totoo yung magpakabuti ho mahirap mula sa pagiging masama. Di ba? O doon sa mga mabisyo dito nung araw. Sino ang mga mabibisyo dito? Huwag nang magtaas ng kamay. Okay? Alam nyo kung sino kayo. Tama? Kung tayo ay nabuhay sa bisyo nung araw, madali bang umalis sa bisyo? Mahirap. Maglalaway ka. Di ba? Lalagnatin ka. Manghihina ka. Di ba? Kaya yung iba hindi makaalis sa bisyo. Bakit? Sabi niya, pastor, nung sinimulan kong alisin, nahina ako eh. Nagkasakit ako eh. Mga ganyan. Di ba? Mahirap ho umalis. Pero kailangan bang umalis sa bisyo? Kailangan. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan. O, hindi mo naman sinasabing siya yun, ano? Pero yun po no? Kailangan. So, nagpapakalinis, nagpapaka nga eh. Nagpapaka-Kristiyano. Yun. Gagawin mo kasi Kristiyano ka. Gagawin mo kasi nakakahiya sa isang Kristiyanong tao. Alam kang born again ng kapitbahay mo. Pero hanggang ngayon, ganyan pa rin ang buhay mo. Nakakahiya yun. Kaya ang gagawin natin, magpapakalinis tayo. Sisikapin natin. Talagang, grabe, magsasakripisyo ka talaga. May mga alternatibo namang pwede kang gawin. Yan. Na pwedeng mag-akay sa'yo para someday ay mawala. Kasi pwede namang unti-unti. Pero may mga changes, siyempre na biglaan. Pero kadalasan, yung changes ay parang gradual ang nangyayari. So, okay lang po yun. Tiyaga lang, ibig sabihin. Kailangan tiyagain. Tiyagain mo yung sarili mo. Someday ay makikita mong pag nanalo ka, kumbaga gano'n, naging winner ka, na-win mo yung kahinaan mo, magiging mas productive ang buhay mo. So, yun po. Kaya dapat po tayo ay nagpapakalinis. Yun po ang una. Pangalawang bagay na binabanggit dyan, it is peace-loving. So, pagka ikaw ay may wisdom from the Lord, hindi ka lang nabubuhay sa kalinisan ng buhay, kundi mamahalin mo ang kapayapaan. Iibigin mo yun nga, sabi natin kanina, payapa ang buhay.
Yun po yun. Mahalaga ho yan. Yung kapayapaan ng buhay, kapayapaan ng isipan po natin. Yan. Yan lalo na po sa ating pakikipagkapwa, no? Sabi po doon sa aklat ng Santiago, sabi po diyan, siya'y maibigin sa kapayapaan. Sabi doon sa verse natin, maibigin. Minamahal mo ang isang mapayapang buhay. Di ba? So, marami na po ngayong mga tao na hindi na nabubuhay sa payapang buhay. Lalo na po kung mayroon kang mga atraso sa ibang tao. O hindi ka na makakatulog. Baka mamaya, isang araw, banatang ka na lang. Di ba? Ganon. So, kung may mga conflict tayo, mahalaga po yan. Sabi po ng kalat ng Romans 12, huwag ninyong, pwede bang pag-ibasa po ng lahat? Kang kaya pa ba? Yan. So ang payo po dito ni Pablo ay huwag nating gagantihan yung gumagawa sa atin ng masama. Ano po? Sikapin daw natin na mamuhay ng marangal sa harapan ng lahat ng tao. Kaya pagka gumaganti ka, hindi ka namumuhay ng marangal. Pagka ikaw ay gumaganti sa gumagawa sa iyo ng masama, para kang katulad rin niya. Anong difference mo sa kanya? Yun po yan. Hanggat maaari, sabi yan, hanggat maaari, hanggat kaya mo, okay? Gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng mapayapa kasama ang sinuman. So talagang mahirap makipagkapwa. Mahirap. Yung may kasama ka, mahirap. Bagamat, yun nga, hindi tayo pwedeng mabuhay talagang nag-iisa. Kaya nga ho nilikha ng Diyos si Eva di ba? Hanggang sa dumami po ang tao. Sabi pa rin po nung sumunod na bahagi ng verse 20. May kasunod pa po ba yan? Okay, verse 19 pala yan. 19. Sabi nung... Nawala yung 19. Okay. So yun po. So ang point lang po dyan, doon sa mga bandang huli ng bahagi ng mga talata, sinasabi dyan, kapag daw po ginawa natin ng mabuti, yung gumagawa sa atin ng masama, para daw po tayong naglalagay ng baga sa tuktok ng kanyang ulo, na yun ang magiging dahilan para mahimasmasan siya. Yun yung sinasabi ng Bible dyan. Pag ginawan mo ng mabuti yung gumagawa sa iyo ng masama, someday, okay? Isang araw, makikita niya, ay, mali yung kanyang ginagawa. So, siya ho yung kumbaga parang magkukusa. Pasensya ka na. One time, part ng aking experience, ng aming experience. So, hindi na po lahat ng mga karanasan namin ay magagandang karanasan. Mayroon po kami mga pangit na karanasan sa buhay pakikipagkapatiran. So, mayroong isang kapatid sa isang simbahang napuntahan namin, pero huwag nyo nang itatanong kung saan. Matagal na pong panahon. Nagkaroon kami ng konting conflict. Ang dahilan ay sapagkat hindi tama yung kanyang ginawa. Opisyalis ho siya ng simbahan. Pero hindi ko siya kinausap sa harapan. Kinausap ko siya sa office. Dinala ko sa opisina. Sabi ko, ate, babae ho ito eh. So, binanggit ko sa kanya yung kanyang hindi tamang ginagawa. So, siguro dahil may edad siya sa akin, mas matalino siya sa akin, dahil ate ang tawag ko sa kanya, nagalit. So, nung magalit ho siya, gumawa na po siya ng iba't ibang mga paraan. Pero bandang huli naman po, nagkaayos din po kami, naging maganda yung aming relasyon, and yung pagbabatian, normal naman yon. Pero siguro yung parang medyo lumayo ng konti ang loob sa akin. Dahil doon sa pag-check ko sa kanya, nung bagay na hindi niya, sa kanya parang hindi mali. Pero sabi ko, hindi tama Hindi tama. So, sa madaling salita po, naalis kami doon sa church na yon. Pagkatapos ng ilang mga taon, I think conference, inakbayan ako ni Bishop Domingo, si Bishop Domingo nung panahon na yon. So, matagal na yon. Sabi sa akin, kasi ang tawag niya sa akin ni Alex lang. Lex, sabi niya,
pasensya ka na daw doon sa So binanggit yung aming parang conflict nung araw ng isang kapatid na sabi niya, magpasensya ka na daw sa kanya. Siyang humingi ng sorry. Na parang siguro pinasabi na pasensya na dahil nagkamali pala sila. Nagkamali pala siya. So, yun yung naging dahilan para kami ay siguro maagang umalis doon sa isang church. So, yun yung dahilan. So, bandang huli na-realize niya. So, yun po yung sinasabi ng talata dito. Hindi ko ginantihan. Hindi ko siya parang siniraan sa buhay ng ibang mga tao. Dahil siya po'y kilala. Kilala kahit sa national, kilala po siya ng maraming mga kapatiran. Pero bandang huli ay na-realize siguro na mali siya. So, naikwento sa obispo, binanggit sa akin ng bishop. So, yun ang point, sinasabi ng talata dito. Pag tayo ay gumawa ng mabuti, sa mga taong gumagawa sa atin ng masama at hindi natin sila ginantahan, someday, dadating yung panahon, na sila po magkukusang magsabi sa ating, sorry, pasensya na, nabigla lang ako. Mga ganun po, no? Kesa naman sa gantihan mo, pag ginantihan mo, anong mangyayari sa inyo? Sasabog lang kayo. Okay? So, yun po yun. At mainam po yan. Pangatlong bagay po na binabanggit dito, it is gentle. Pag po nating gentle ay mahinahon. Okay? Yung kahinahunan po na tinatawag natin. Sabi po doon sa huling mga bahagi. No? Sabi po dito sa aklat ng, doon sa ating talata, sabi yan, yung kahinahunan ay mahalaga. So dagdag po dyan, ang sabi po nung 1 Peter chapter 3, idambanan ninyo sa inyong puso si Kristong Panginoon at tumanda kayong lagi na magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa inyong pag-asa. Ngunit maging mahinahon at mapitagan kayo sa inyong pagpapaliwanag. Kadalasan po, pagka tayo ay mayroong mga kausap regarding sa Bible, especially kung hindi mo kapananampalataya, minsan nauuwi ho yan sa nauuwi ho yan sa diskusyon, sa debate. No? Ang debate po ay hindi tama. Ang debate po, ang pinaka-ending yan, mag-aaway kayo. Kasi pag sinabi yung debate, ibig sabihin, hindi ka patatalo. Tama po? O parang kamukha nung prosecution at saka yung defense. Nasabi ni Robin, bakit hindi kayo maging ano na lang? Huwag yung parang masyadong hard kayo kung ano. Hindi yung pwede. So talagang pagka may debate, may away talaga. Magkakagali talaga. Di ba? So salip, ang sabi ng talata dito, salip ay magpaliwanag tayo ng mayroong kahinahunan. So kailangan natin explain. Sa pag-present ng gospel, di ba? May mga taong talagang ayaw. Mayroon talagang mga taong i-debate ka lang. So kung ayaw niyang tanggapin, okay lang. So sabi diyan, samantalang tayo nagpapaliwanag, dapat tayo magpaliwanag ng mayroong kahinahunan. At yun po, ang payo sa atin, maging gentle. Si Jesus po ay ganyan. Si Jesus po ay napaka-mahinahon. Di ba, mayroong salaysay sa Bible na nung si Jesus po ay ipako sa krus, di ba? Hindi po siya nagmura. Hindi niya pinagalitan yung mga tao sa paligid niya. At yan po sinabi ng aklat ng Isaiah, na si Jesus ay parang katulad ng tupa na dadalhin sa patayan, sa katayan, na walang imik. Hindi umimik. O di ba maraming beses si Lord na sinasabi, uy, magsalita ka naman. Sabi nila Pilato. Di ba? Magsalita ka. Ipagtanggol mo sarili mo. Pero hindi ipinagtanggol ni Lord ang kanyang sarili. So yun yung pagiging gentle. Hindi po sa lahat ng pagkakataon para sasabihin mo yung side mo. May mga pagkakataon kailangan kang manahimik lang. Mas mananalo ka kung tatahimik ka. Yun po yun. Kaya yung pagiging mahinahon ay isang ugali ng isang taong may karunungan mula sa Panginoon. Pang-apat, medyo mahaba po itong bandang huli. It is considerate. So, pag sinabi natin considerate, sabi mo doon sa ating talata, madaling panaingan at mapagbigay. Sa ibang translation, madaling panaingan. Madaling daingan. Yan. So, hindi ka na maghihirap, hindi ka na pahihirapan. Mapagbigay.
So ito pong pag-uugaling ito ay pwede nating makita doon sa tinatawag nating mga believers ng Macedonia. Kaya sabi po sa aklat ng 2 Corinthians, ang bukas palad ninyong pag-ibigay ay nagpapatunay sa kanila na matapat ninyong tinatalima ang mabuting balita ni Kristo dahil diyan magpupuri sila sa Diyos. So, ang buhay ng mga Macedonian believers, naging blessing sila, naging magandang testimonyo ang kanilang buhay sa buhay ng kapatiran, sa buhay ng iba, dahil sila po ay naging mapagbigay. Actually, yung background nito na pinag-aralan natin, nung mga nakaraan ay sila po ang nakiusap kay Pablo na pwedeng bigyan sila ng pagkakataon na magbigay. Yan. Kaya yung lahat ho ng mga taong mayroon hong wisdom from the Lord ay hindi po maramot. Nagiging mapagbigay tayo. Kaya yan ho, nakikita kahit maging sa bigayan minsan sa simbahan, ano, na tayo ba'y nagdadamot o na tayo ay nagsasabing, kasali ako dyan, pastor. Kasali ako dyan, kapatid. Aambag ako dyan. Yung ganon. So, yan po ay isang sa mga ugali ng mga taong mayroon hong wisdom. Sumunod po, it is full of mercy and good deeds. So, ang ginamit ho na translation do sa ating translation ay mahabagin at masipag sa paggawa ng mabuti. Yan. Mahabagin. Okay? At masipag sa paggawa ng mabuti. Ito daw po yung tao na kayang magpatawad kahit na mahirap. Nagiging mabuti sa kanyang mga naging parang katunggali o naging kaaway. So, nagbibigay ng relief sa buhay ng iba. Basta maginawahan yung iba, kaya niyang magbigay. At yan po ay makikita natin una doon sa buhay ng isang Samaritan na tao. Samaritano, di ba? Yung Samaritano, alam niyo yung kwento sa Bible about doon sa Good Samaritan? Na yung Good Samaritan, nung madaanan niya yung isang nakahandusay na dugo ang mama, hindi siya gumaya doon sa kanyang mga, nauna sa kanyang mga Pariseo, mga saserdote na dumaan na hindi ho sila tiningnan at hindi man lang kinalinga. So sabi doon ay huminto siya, bumaba, at yung mama ay dinala doon sa parang bahay pagamutan at sinabi doon sa nag-alaga na babayaran kita. Ano man ang gastos nitong mamang ito, gagawin ko. Hanggang sa lumakas yung mamang yon. Kaya yung Good Samaritan. Ibig sabihin, Samaritano po, hindi yan ano yan. Kaaway po yan ng mga Hudyo dahil ang Samaritano ho ay mix, kumbaga. Mixed breed, kumbaga. Hindi purong Hudyo. So sila po ikaaway ng mga Hudyo. Pero hindi niya sinino, kumbaga, hindi niya tiningnan kung anong klaseng tao yung kanyang tutulungan. Dahil naawa po siya. So dapat po, ganun tayo, no? So ang isang taong mayroong kaalaman from the Lord, karunungan ay isang taong nagiging mahabagin. Sumunod po ng bahagi, it is impartial and sincere. So pagka tayo po ay mayroong wisdom from the Lord, hindi po tayo nagtatangi. Nung ating nakaraan, pinag-aralan po natin yan, hindi tayo nagtatangi at hindi nagkukunwari. Yan. Pagka ikaw ay may wisdom from the Lord, marunong ka, may karunungan ka mula sa Lord, hindi mo itatangi yung ibang tao. Hindi ka magtatangi. Okay, so piniliwanag na po natin yung salitang pagtatangi nung nakaraan. At hindi ka rin magkukunwari. Ibig sabihin, pag ginawa mong isang bagay, yun dapat yung totoo sa'yo. Okay? Na hindi ka lang parang nagpapakitang tao. Yun. Pakitang gilas. Hindi po nagpapasikat. Hindi ka nagkukunwari. Ginagawa mo ang mga bagay na dapat mong gawin. Kaya ang payo po ni Pablo, sabi niyan, maging tunay ang inyong pag-ibig. Kasuklaman ninyo ang masama. Pakaibigin ninyo ang mabuti. Maging tunay ang inyong pag-ibig. So, meaning, mayroong hindi tunay. Tama? Mayroong hindi totoong pag-ibig. Kunyari lang. Okay? Nagkukunwari lang. Pero dapat po, totoo ang ating pag-ibig sa ating mga kapatid. Pag sinabi natin, I love you, brother, sister, yun. Yung pagtulong natin sa iba ay hindi dahil nagpapakyut ka lang. Dahil parang
iniisip mo, isang araw, mangangailangan ka din sa Kanya. So, gagawan mo na, unahan mo na. Hindi ka gumagawa ng ganun. So, hindi pa kunwari. Ibig sabihin, pag nagbigay ka, pag tumulong ka, pag naging concern ka sa Kanya, yun yung totoo talaga sa puso mo, sa buhay natin. At mahalaga po yan. At sa huli ho, ito yung pinakalast, it produces righteousness. So ito ho ay namumunga ng tinatawag nating katuwiran mula po sa Panginoon. Verse 18, last verse, sabi po dyan, at namumunga ng katuwiran ang binhi ng kapayapaang inihasik ng taong may ibigin sa kapayapaan. Yan po. So namumunga ng katuwiran, nagiging righteous. Pinaliwanag din po natin noong nakaraan na pag sinabi mo nating righteousness, kailan nagsisimula ang pagiging righteous natin sa harapan ni Lord? Nagsisimula yan mula nung ikaw at ako ay nagkaroon ng personal na relasyon sa Panginoon. So nung tinanggap natin si Jesus as Lord and Savior, ibinilang tayo ng Lord na matuwid, katulad po ni Abraham. Okay? Ibinilang. Hindi talaga matuwid dahil may kasalanan pa rin naman po tayo. Pero nung ikaw ay manampalataya kay Lord, ibinilang kang matuwid. So isinama ka ng Lord sa mga matuwid. Kaya ho yung mga taong nakakilala kay Lord ay may kakayanan na mamuhay ng may katuwiran. So dagdag yun doon sa binitang kabanalan, no? Matuwid ang buhay. Ibig sabihin, walang baluktot na bahagi ng buhay, yung pagkatao natin. So, nabubuhay tayo kung ano yung talagang tama at ano po yung talagang gusto ng Panginoon. Kaya ang payo po ni Pablo sa mga taga-Efeso, magbago na kayo ng diwa at ng pag-iisip. At ang dapat makita sa inyo ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng Kanyang katwiran at kabanalan. Okay? So, babalik tayo doon sa binabanggit natin kanina na talagang ang ultimate na gayahan natin, pattern ng buhay ho natin, ay ang Panginoon. Si Jesus ho ang siyang pattern ho natin. Hindi ho tayo kumukuha ng, okay lang na sigurong gayahin mo yung ibang tao na parang ina-idolize mo. Hinahangaan mong kapatid, manggagawang hinahangaan mo kung may hinahangaan ka man. As long as na yung hinahangaan mo ay humahanga din kay Lord. Meaning, yung buhay niya ay buhay na sa Diyos niya kinukuha. Okay lang po yun. Pero talagang ang pangunahing gayahan natin, tularan natin, ay ang Panginoon. So, sabi niyan, dapat ang makita sa inyo ay ang bagong pagkatao, no? Na nilikhang kalarawan ng Kanyang kabanalan at ng Kanyang katwiran. Tayo po ay nangangarap, mga kapatid, na isang araw tayong lahat ay maging kamukha ng Panginoon. Diba? So, hindi ho sa mukha dahil hindi na mababago yan. Hindi talaga tayo physically magiging kamukha ni Lord. Pero ang pwedeng maging kamukha ng Diyos ay yung ating pag-uugali. Amen? Kaya, huwag na kayo masyadong mag-focus sa pagbabago ng inyong physical na nyo. Dahil hindi man talaga totally mababago yan. Ang sikapin ho nating mabago sa buhay natin ay ang pangloob nating pagkatao. Okay? Na maging katulad tayo ng Panginoon sa Kanyang mga pag-uugaling ipinakita. At yun po yung nais ng Lord sa ating lahat, mga kapatid. So, imagine po nyo kung nabago ang buhay natin at naging ang buhay natin at ugali natin ay katulad ni Lord. Sa tingin nyo, magkakaproblema pa ba? So, uti-uti, nalilesen ho yung problema, di ba? Nawawala. Naayos yung lahat ng mga bagay dahil sa Panginoon. Kaya mahalagang bagay po yan, mga kapatid, na sa buhay natin bilang mga Kristyano, ang changes, ang pagbabago ay hindi dapat humihinto. Dapat po tayo ay nagpapatuloy at tayo ay lumalago. Kaya sa ating summary, in conclusion po, a godly wisdom, una po, yung sinabi natin kanina, revealed through a humble living. It does not produces selfishness and disorders, and it produces Christ-like character. So sana po, mga kapatid, sa ang bahagi po ito ng kasulatan na atin pong pinag-usapan at pinag-aralan ngayong umaga, ay nagsilbing paalaala sa ating lahat upang tayo po ay mabuhay na mapayapa, mabuhay tayo ng masaya,
At mabuhay tayo na ang talagang pangunahing ginagaya natin ay ang buhay ng Panginoon. At yan po ay nagpapasimula at nagpapatuloy sa pagitan po ng pagkakaroon ng tinatawag nating godly wisdom from the Lord. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na mapagpala at makapangyarihan sa lahat. Ngayong umaga, nagpapasalamat kami sa muling panahon namin ng pagtunghay at pag-aaral ng iyong mga salita. Idinadalangin po namin na paunlarin mo at pagpalain mo sa aming mga puso ang mga katotohanan pong aming narinig. Tulungan mo kami na hindi lamang namin ito naintindihan. Tulungan mo kami na hindi lang namin parang na-appreciate at kami nagandahan, kundi itong lahat ng ito ay personal po naming mai apply sa amin pong mga pamumuhay bawat araw. Aming Ama, salamat po sa iyong mga paalaala at salamat po sa pakikinig ng iyong mga anak. Naway naging attentive kami during the time ng aming pong pag-aaral na ito. At may mga nakuha kami mga aralin, mga lessons, Lord, na aming babaunin sa paglabas namin sa building na ito, sa church na ito. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa iyo sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Good morning po. And God bless po sa ating lahat.